Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman tayo kina Mr. and Mrs. Paul Kerson. Although throwback po itong napapanood yung video, pero latest po ang i-upload po natin, o ang latest po ang pag-uusapan natin kina Mengay at syempre kay Alden Richards. Ito yung mga simpleng mga kaganapan po na talagang tayo yung pinag-uusapan at pinagpepestahan. Unahin po muna natin si Mrs. Paul Kerson. Ngayong nasa Itbulaga si Maine, nakikita nyo naman po siguro o nababasa nyo yung mga komento po ng live sa Facebook at sa YouTube. Pero kapag hindi naman po kayo nanonood ng live sa Facebook, sa YouTube TV lang po kayo, abay wala po kayong kumbaga karapatang mag-react kasi hindi nyo alam at nababasa yung mga reaction po ng mga viewers. Yung talagang kakaiba kasi sinasabi nila, nako pinupuri mo lang Mr. Destiny si Meng kasi ganto ganyan. Hindi po. Iba po talaga kasi yung charisma ni Maine. Gaya nga po ng mga nagko-komento po ng nanonood. Di po ba na hindi mga fans lang yan ni Mengay yung mga ganyan eh. Hindi naman po lahat ng fans o nang nagko-komento fans ni Maine. Iba dyan legit lover cards. Natutuwa sila sa mga punchline ni Mengay. Yung tipong hindi kasi natatakot si Maine. Yung na kumbaga bumato ng punchline kahit na alam niya na magkiklik ba to o hindi. Di po ba? Ganyan po talaga. At nanahimik na naman po etong mga Maine fanatics at army. Yan ang sinasabi ko. Medyo palilipasin po muna nila yan mga isang buwan bago sila mag-comment, bago sila mag-react. Yun naman po naman mga ka-Aldab yung sinasabi at pinapaliwanag ko eh. Kaya nga po ako, kumbaga hindi na ako affected. Di po ba? Okay lang naman po yung mga ganyan. Okay lang naman po yung mga bagay-bagay na nababasa ninyo, napapakinggan po ninyo, napapanood. Ang importante lang naman po dyan, kung ano po yung nababasa nila, napapakinggan, relax lang. Pagpabor sa Aldab yan, talagang masaya tayo. Alam ko naman na hindi po talaga papabor po lagi sa atin. Aminado naman po ako na marami po talagang naiinggit kapag nagbalik ang Aldab. Maraming magiging bitter. Takot po sila na kumbaga mamayagpag. Alam nyo, sabi nga po ng mga iba sa article, kapag bumalik ang Aldab, ang unang makikinabang nito, bukod sa fandom ng Aldab, ang TBJ o ang Itbulaga, kasi mabubuhay na naman po ang gusto nilang maganap. Baka ito na nga daw po yung bagong record na sinasabi ni Henyo Master Joey De Leon. Kasi si Alden, di po ba, maraming, kumbaga makikita nyo yung commitment po ni Alden ngayong taon, napakarami. Talagang halos yung mga offer, lahat tinanggap niya. Pero hindi naman po siya, kumbaga totally na gaya ng teleserye. Yung schedule niya, halimbawa July 16, July 15 may event si Alden. Tapos sa March 21, may event din po siya sa bench. Ang ibig kong sabihin, hindi ka na po pwede, tinatanggap niya yan kasi alam niya na wala po siyang ganap ng 16 at 15. Alam niya na tapos na yung obligasyon niya. Yung tipong hindi ka pwede makapag-decide kasi baka bigla kang ipatawag ng GMA, ganito ganyan. Di po ba? Dati kasi mga ka-Aldab, talagang wala eh. Ito sample lang to. Alam ko alam ng mga Alden fanatics to. Yung nasa Broadway si dapat sa Broadway si Alden. Nasa barangay si Alden. Kasama si Maine. Ang ginawa ng GMA, pinapunta na lang siya sa Broadway.
Di po ba? Bawal muna kayong magsama ni Maine. O, naramdaman po namin yan paunti-unti. Hindi lang po talaga namin ine-expect na biglang tatanggalin talaga nila yung Aldab. Nakakalungkot pero andyan na yung point mga Aldab na napakarami. Kasi ang daming iniling po kay Mengay ng mga panahon na yon. Pero hindi po talaga natina. Ganon din naman po kay Alden eh. Di po ba? Napakarami ring artista ang naling kay Alden pero hindi rin po sila nagtagumpay. Kaya nga sabi ko sa inyo, malabo po talaga. Di po ba? At pag-usapan natin si Richard Polkerson. Oh, another blessing na naman po yung sasakyan na pinost ni Richard Polkerson. Nakita nyo na nga po ba yung puting sasakyan? Grabe, no? Tapos sasabihin nila na si Alden, kumbaga, ganito ganyan. Alam mo, hindi ka naman ng blessing eh. Si Alden nga po yung naloloko po nila eh. Matatandaan nyo yung concert na hindi kumita. Yung po yun yung sinasabi niyang nalugi siya ng 100 million. Di po ba ganun kalaki? Pero tinuloy niya pa rin, hindi siya takot, hindi katulad ng ibang mga direktor. Kaya nga po yung mga direktor na matatagal na sa showbiz, lalo na po sa loob ng ABS-CBN at GMA, wala po talaga nagtagumpay. Di po ba? Kaya nga ito sa Mobile Legend na lang po, alam ko para lang to sa mga kabataan, hindi to sa mga senior, sa mga mommies, para lang klaro. Sina Chooks TV, kilala nyo naman po yan, di po ba? Si Doggy, si Reker. Ito yung mga tatlong sikat o si Sapno. Ito yung mga sikat na kumbaga maraming followers o milyon ng followers. Pero nagawa po ba nila magpa-event na gaya ni Alden Richards? O ibig kong sabihin mga Kaldab, yung nagpa-tournament ng ML na ang panalo kalahating milyon? Hindi, for the record lang po. Ginawa po ba yan nila Doggy? Ginawa po ba yan nila Chooks, nila Reker, at nila Sapno? Di po ba hindi? Ito yung isa sa sinasabi ko. Kasi si Alden Richards, kahit na malugi siya, kahit na sa tingin niya na hindi siya magtatagumpay o 30% lang ang may babalik dun sa nagastos niya, goal siya. Kasi nasa history na yan eh. Di po ba? Tatatak na sa Pilipino yan. Lalo na po sa ML community. Dahil naglalaro rin po si Alden. Ngayon, ito yung, sa bagay mga Kaldab, sabi ko nga po, mahirap po talaga mag-react, mahirap talaga magpaliwanag, lalo na nga po kapag ganito yung mga bagay-bagay na sinasabi natin. Pero okay lang. Basta sabi ko nga po sa inyo, sa akin, kumbaga normal lang naman po yun. Hindi naman po tayo magpapa-apekto basta-basta. Lalo na yung mga sinasabi ng iba. Di po ba? Kaya relax lang po kayo mga Kaldab. Maging kampante at maging updated lang. Malay nyo, bigla tayong magbago yung tipong magmilagro. Di po ba? Na hindi natin ine-expect na bigla pong magparamdam si Maine at si Alden. Sinasabi ko lang po ito mga Kaldab para lang po sa kaalaman ng lahat. Na Sarsuela lang po ang kasalan nila Congressman Arjo at ni Maine Polkerson. Pansin nyo po ba, halos magti 3 years na, pero wala pa rin po sila. 30 na si Mengay pero never pa po sila nagkakaroon ng chikiting. Ang sabi nga po ni Congressman Arjo sa interview, 5 years pa raw. Di po ba? Ibig sabihin 34 na si Maine. Siya nasa 50 na. Sinasabi ko lang po ito mga Kaldab para lang po malinaw. Para lang po sa mga taong galit na galit sa akin. Pansinin niyo po yung mga interview. Nauna pang mga anak si Rhea Atayde kay Mengay. Samantalang sino nga po ba yung unang kinasal? Baka sabihin nyo, hindi, may edad na si Rhea Atayde. Kaya, maaga. Si Congressman Arjo po yung panganay. Sa mga bitter po dyan,
Hindi po ba? Tanggapin nyo na lang yung katotohanan na never pong magkakaanak sila Mengay at si Congressman Arjo. Sinasabi ko lang po ito para lang malinaw. Pinapaliwanag ko lang po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. May kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mommies, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.